si Sister Laura Candilado Kabungkal. Virgin Ray, ask ko lang po, okay lang po ba yung bunso namin? 6 years old, lagi siyang sumasama pag nagdasal ng rosary. Kabisado na nga niya po kunti ang pag-pray. Kaso madalas po di patapos ang pray, nakakatulog siya. So yung tanong niya, Brother Angel, okay lang daw po ba yung bunso niyang 6 years old na lagi sumasama sa pagdarasal ng rosaryo? Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Virgin Ray, ask ko lang po, okay lang po ba yung bunso namin? 6 years old, lagi siyang sumasama pag nagdasal ng rosary. Kabisado na nga niya po kunti ang pag-pray. Kaso madalas po di patapos ang pray, nakakatulog siya. So yung tanong niya, Brother Angel, okay lang daw po ba yung bunso niyang 6 years old na lagi sumasama sa pagdarasal ng rosaryo? Anong okay? So, sobra-sobra sa okay. Bata pa siya, inaano mo na sa faith natin, di ba? Hinuhubog mo ba? Di ba? Tayo noon, wala namang ganun eh. Yung mga nagro-rosary bata pa. Ngayon, kung ganun siya, maswerte po kayo. Okay lang yun. Paminsan-minsan nakakatulog siya. Ang ni-research ko yan sa wala naman yun. Minsan talaga may makakatulog. Sabi nga ni Dr. Taylor Marshall. So, sabi nga, pag nakakatulog kayo, and then the angel will continue. Sabi nga, will continue your rosary. So, wala nang problema yun. Paminsan-minsan nakakatulog siya. Ang importante yung nasasanay yung bata. Alam nyo, totoo yun. With my experience po, sa lahat na nakikinig ngayon, isanay nyo yung anak nyo sa pagiging reliyoso at madasalin. Ako po kasi sa experience ko, sa bata pa nga ako, sabi ko sa aming gano'n, mga kapatid ko, very religious talaga. Bunso ako pero lagi kami nag-rosary, lagi pong nagsisimba ako nga, bata pa nagsakristan. Alam niyo, dadalhin yan ng anak nyo. Yan ang hindi mababayaran ng pera. Priceless. Kasi kahit saan man pumunta yan, ako kahit saan akong pumuntang abroad, nandun pa rin yung although dati hindi naman ganito but nandun pa rin yung pagiging madasali niya, hindi niya kakalimutan yan. Kahit anong mangyari, kahit saan siya pumunta. Kahit mawalan niya ng pera, kahit magka-problema yan, matatag po. No, matatag ang anak niyo, kailangan talaga, napakahalaga niyan. Ang bata, sanayin niyo na sa pagiging madasalin. Ilapit niyo sa kay Kristo, ilapit niyo sa Diyos. Alam niyo, magugulat kayo sa resulta yan. Paglaki niyan, dadalhin at dadalhin niya yan. Hindi kayo magsisisi. Yung tinatanong mo, pwede ba yun? Your blessed mother. Ano nga, no? Blessed na blessed kayo, nanay, dahil mayroon kayong anak na ganyan. Patuloy niyo lang na isama lagi sa misa, sa rosary yung bata. Pag kinalakihan niya yan, magiging mabait yan. Totoo po, magiging mabait yan kahit saan yan pumunta. Hindi niya iiwanan ang pagka-religyoso niya, sister. Yun po, Brother Jun. Taga-Isla, Blessed Sunday everyone. Brother Jun Ray, meron po bang proper way ng pag-sign of the cross? Una, yung sa part ng Holy Spirit, alin po mauna, sa right or left po? Sa Catholic side, sa part ng Roman Catholic kapatid, in the name of the Father, sa ulo, o sa noo pala, the Son, sa puso, Holy, dito sa kaliwa, then Spirit sa kanan. Kasi sa Orthodox Catholic kasi, nauna sa kanila sa kanan eh. Ganun sa Orthodox eh. Kanan muna. Tapos kaliwa. Sa atin, mga Roman Catholic, sa noo, sa puso, yung sa sign of the cross, hindi sa tiyan, yung iba kasi sa tiyan eh. Tiyan. Hindi ang proper talaga, in the name of the Father sa noo, in the name of the Son sa puso, then left, right.
Tas amen. Yun, taga-isla, yun ang proper ng ano natin, ng signing the sign of the cross. 9354, good evening, Boy Gomez from Davao City. Tanong lang, ang acupuncture ba ay tanggap or bawas sa Catholic faith natin? Salamat. Brother Angel, acupuncture daw. Ayan, ibigay mo yan kay ano kasi baka may connected sa spiritual warfare kung bawal ba sa mga sa exorcist priest yan o deliverance minister. Si Brother Romer, bro. Okay, Brother Romer, pwede ka bang makapagsalita dyan sa ano? Sa washing machine? Brother Romer, pwede ka bang magsalita sa washing machine? Bro, Ayun, sabi ko na nga ba, makapagsalita sa washing machine eh. Go ahead, Brother Romer. Ang acupuncture ba ay tanggap ba or bawas sa Catholic faith natin? so ganun bro, kapag ka alternative medicine, kahit na yung reflex, sabi kahit na si Padre Darwin, nagpapa-reflex man yan, walang problema. Once na walang occult involvement, walang problema po yan. Kaso mag-ingat po tayo kasi bakit? Yung nagpa-practice ng acupuncture, meron talaga silang occult. Bihira lang talaga ang walang occult. Kagaya doon sa Bukidnon, merong isang doktor, merong isang yung pasyente niya is madre. So, cancer yung sakit niya doon sa lalamunan. Mga hindi pa masyado ba? So, ang sabi ng doktor, meron tayong alternative way, sister, kung ayaw mo na uminom ng synthetic. So, kung operahan yan, sigurado yung boses mo para ng baka. So, sabi ng madre, wag po kasi hindi ko na magagamit yung boses ko. So, sabi ng doktor, meron tayong alternative na gagawin. So, ano po yun? Sabi niya na acupuncture. So, sabi ng madre, magkano naman ang session? Sabi ng doktor na 1,000 kasi testimony to ng madre. So nung siya, nung sa acupuncture, lumabas talaga yung mga dugo sa niya, doon sa lalamunan niya, doon pagduraan niya. Hanggang sa ilang session, gumaling po yung madre. Nawala talaga yung niya, yung doon sa lalamunan, yung ioperahan. Tapos maganda yung boses niya, bumalik sa normal. Anong ibig kong sabihin? Kapag kayong nag-practice talaga is yung nasa medical, yung field nila nandun sa doon sa mga doktor, pwede po tayong lumapit. Pero kapag yung nagsasagawa niyan Chinese na mga nagsasagawa ng acupuncture, huwag kayong pumunta. Bakit? Meron kasi silang occult na pamamaraan. Kalimitan talaga. Mahirap hanapin yan. Napipili lang talaga. Kahit nasa reflexology, for example, piliin ninyo yung mga nagre-reflex na walang occult practices. Ano yung mga occult practices? Yung New Age na pamamaraan, New Age movement, ano ibig sabihin? Pagkatapos na nila na mag-reflex, anong ginagawa nila? Pumupunta sila ng punong kahoy, nire-release nila yung negative energies doon. So bawal po yun. Kasi bakit? Nagpa-practice sila ng New Age para yung Reiki style na hinihigop nila yung mga negative energies. Meron dito, pasyente. Naghihilot, hinihigop niya yung mga negative energies. Alam niyo kasi yung nagpa-reflex, possess. So nahigop niya yung demonyo. So anong nangyari sa kanya? Napossess. Pumunta ng office, grabe yung wild. So merong yung mga gano'n na mga tao, yung nag-a-absorb, yung tawag namin dyan, absorbent. Yung hinihigop nila yung mga negative energies, delikado po yan, mga tao na yan. Yan ang tinatawag na absorbent namin. Kasi kapag nilapitan na yan ng pusas, magwa-wild yan. Kasi bakit na-absorb nila yung mga demonyo na nasa ibang katawan. So, kapag ganoon, mag-ingat kayo. Humanap kayo ng mga reflexologists na hindi involved sa mga ganyan. Kaya nga ako, doon sa Bukidnon, nagtitrain po ako, nagseseminar ako ng reflex. So nagulat yung mga taga ibang team. Hindi ko lang sabihin yung ibang team. Bakit? Yung pamamaraan nila sa reflexology
is more on occult. Sabi nila, biruin mo, magsabi ka nga, sige, magpa-reflex tayo ngayon kasi yung ano natin, yung puso natin, kaya nagkakaroon tayo ng sakit sa puso dahil sa hangin. Saan nyo nakuha? Saan nila nakuha yung term na yan? Wala na yan sa medical teaching eh. Yung sinabi na tumigas yung mga cholesterol dahil sa hangin. Mali po yun. Bakit? Yung katawan natin, 100% kailangan ng hangin. Tapos pagka sinabi mo, tumigas yung mga cholesterol dahil sa hangin, mali po yun. Saan nila nakuha yung explanation na yon? So kapag ka ganun, i-interview nyo muna yung mga reflexologists. Kapag ka alam nila yung medical, ini-explain mo yan sa seminar. Kaso lang kapag kayo mga tao na yon, hindi naman sila college level, for example, elementary lang, kaya nga hindi nila natutuhog kung ano ang explanation doon sa mismo na field na yan. So kailangan po yan kasi kahit na yung mga doktor, si Doktor Rene, tinanong natin yan, di ba? Yung pumasok siya. Sabi ko, okay lang ba yung reflex doc? Sabi niya, okay yon. Kasi ina-advisean, yung mga acupuncture, ina-advisean namin yung mga pasyente namin na pumunta doon. Kasi kailangan din niya ng katawan. Kasi hindi lang panay gamot, mga ganon. Meron tayong alternative way. Kung magre-respond yung katawan nila, yung immune system nila, so ipagpatuloy natin yon. Pero pag hindi nagre-respond doon sa mismo na alternative, kaya nga alternative kapag ka hindi nagre-respond, so gagawa tayo ng iba na na aspeto para gumaling yung isang tao. So ganon, kapag ka yung mga nagpa-practice niyan is grounded doon sa mismo na medical aspect, doon kayo magpa-acupuncture at magpa-reflex. So yun ang sagot natin kasi mahirap na pupunta tayo sa mga acupuncture pero elementary graduate lang, parang manghihilot lang, parang albularyo. So doon tayo sa mga doon tayo sa mga professional at saka piliin niyo yung mga hindi napapractice ng Oriental teaching. Ano yung Oriental teaching? Yung mga Buddhist teaching ba? Yung pagan practices, yung New Age movement practices na humihigop ng mga energy. Biruin mo nung unang panahon, ang tawag sa mga demonyo itim at saka puti. So ngayon, ang mga demonyo naging energy na. Delikado 'yan. Binago lang nila ang term para ma-deceive yung tao. So kailangan po talaga natin na careful tayo, marunong tayo na yung prudent tayo na pagkatao. Kasi yan ang cardinal virtues din ang pagka-prudent ng isang tao. Marunong tayong magtimbang kung ano ang tama at saka ano ang mali. Yan ang bunga, yung epekto ng grasya. So once na wala ka doon, delikado po kapag hindi ka makabalance. Kaya nga mag-aral tayo sa turo ng simbahan para hindi tayo ma-deceive ng mga filosofiya ng mundo. So yun lang sagot natin, Bro Jando.